Assalamualaikum mga kamiskinan. Katulad ko rin ba kayo na nagda-doubt lalo na pag kumakain ako sa sa isang fast food or kumakain ka sa yung mga na nagbebenta ng mga fried chicken na may sauce na gravy? Lalong-lalo na ngayon kumakalat sa social media, hindi natin maiwasan na habang kumakain tayo, masarap nga siya pero hindi buong-buo yung enjoy natin sa pagkain kasi nandun yung doubt natin, yung nagdadalawang iisip tayo baka may baboy. Kasi nga, especially ngayon kumakalat sa social media na yung pinaglulutuan ng baboy, pinaglulutuan ng manok, isa lang daw. Tapos yung gravy daw, may baboy din. So, for today's video, isi-share ko sa inyo yung natutunan ko na 100% halal na gravy po. As in, hindi na kayo magdadalawang isip, hindi na kayo magdadoubt na baka may baboy kasi tayo mismo ang gagawa sa bahay natin. So, ang gravy na ito is masarap po siya. 100% I assure you po na masarap po siya. Ala Jollibee din po ang gravy na to. So unang-una natin gagawin, magtunaw tayo ng harina sa isang baso. 2 kutsara po at saka konting tubig. Itatansya lang po natin yung tubig kasi po the more na may tubig, mas marami kang magagawa na gravy. So unang-una maglagay tayo ng mantika sa ating frying pan po. Ayan, painitin natin yung mantika. At isusunod natin yung isang buong chicken cubes. Chicken cubes yan halal po siya, chicken cubes. May tatak po siya na halal. So, ilalagay natin yung isang buong chicken cubes. Tutunawin po natin siya hanggang matunaw na siya. Pag natunaw na siya, hintayin natin siyang maging light brown or yung brown siya. Golden brown pwede rin. So, yan, golden brown ko na po siya. After nyan, maglalagay po tayo ng konting maglalagay po tayo ng konting black pepper. Optional po, nilagyan ko lang po siya ng black pepper. Pero, para kasi sa akin, mas masarap may black pepper. Yung Knorr cubes natin, kompleto na po yun ng seasoning. Even wala ka nang ihalo doon, kompleto na po yung lasa niya. After natin maglagay ng black pepper, mix lang po natin ng maayos. Mix hanggang sa makamit natin yung golden brown na color. Pagkatapos ilagay natin yung tinunaw natin na 2 kutsara ng harina. Yan, i-mix natin hanggang sa maging malapot na po siya. Maging sticky. Magwa-wait lang po tayo. Hanggang maging sticky na siya at maging brown na siya. Actually, minsan gumagamit ako ng oyster sauce, pampakulay. Pero ngayon wala kasi akong oyster sauce. So, toyo na lang po. Toyo na lang ang nilagay ko. Pampakulay lang po siya, hindi pampalasa po yung toyo. Nilagyan ko na lang po siya ng toyo para maging medyo light brown po yung kulay ng gravy natin. Kasi, yun naman talaga yung kulay ng gravy is brown, diba? So, ayan. 2 times ko po siyang nilagyan ng isang patak lang ng toyo. Pampakulay lang po siya. Hindi po connected yun sa lasa ng natin gravy. Kulay lang po talaga. So, i-mix mo lang ng i-mix hanggang sa makamit mo yung sticky, yung lagkit na gusto mo para sa isang gravy. Ayan, hinalo ko lang po ng hinalo. Pwede rin po, optional din po, maglalagay po tayo ng konting sugar. For optional lang po yan optional. Pero, kasi dagdag pampalasa rin po yung sugar. And another tips din po, pwede nyo pong gawing replacement po sa Ajinomoto yung sugar po. Kami po before, nung tumigil kami sa Ajinomoto, sugar na lang po ang replacement namin. Parang ma-Ajinomoto rin po yung ulam. So, ayan na po. Ready na po ang ating gravy. At ito, pagpasensyahan na yung aking fried chicken dahil maliliit po ang slice. Dahil para po talaga yan sa mga pamangkin ko. So, yung mga kids, gusto nila yung maliliit ang slice. So, ayan, ready to eat na po. Let's eat na with ala Jollibee gravy ng chicken natin. I hope sana makatulong ito, especially sa mga kapwa ko Muslim, sa mga kapwa ka-followers ko na Muslim din na mahilig sa fried chicken.